Disclaimer: ang kwentong ito ay batay sa mga salaysay at paniniwala ng mga taong nakaranas ng kababalaghan sa mga liblib na baryo ng Pilipinas. Nilalayon nitong magbigay babala, aral, at pagninilay sa mga kakaibang puwersang hindi nakikita ng karaniwang mata. Huwag itong tularan. Ang ilang bahagi ay maaaring magdulot ng takot sa mga tagapakinig, patnubay ng magulang ay inirerekomenda. Sa bayan ng San Miguel, nakatira ang pinsan kong si Lira, isang tahimik ngunit magandang dalagang labis na pinaniniwalaang iswerte sa pag-ibig. Maraming nanliligaw sa kanya, ngunit tila wala siyang napupusuan. Isang araw, sinama siya ng kanyang ina sa isang manghuhula na kilala sa kanilang baryo bilang si Aling Miling. Pagpasok nila sa kubo ng manghuhula, bumalot agad ang amoy ng insenso at langis. Tinignan ni Aling Miling ang palad ni Lira at nagsimulang magsalita ng mabagal. Ang lalaking mapapangasawa mo ay magdadala ng yaman pero hindi kapayapaan. Mag-ingat ka sa gabi ng kabilugan ng buwan. Nagkatinginan ang mag-ina. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng manghuhula. Ngunit sa isip ni Lira, baka ito'y simpleng simbolismo lamang ng babala tungkol sa maling pag-ibig. Pinili niyang kalimutan ang narinig. Pag-uwi nila, ikinuwento niya ito sa akin, na pinsan niyang mas nakatatanda. Natawa ako noon, sinabing baka taktika lang iyon ni Aling Miling para matakot siya sa pag-ibig. Pero habang tumatagal, napansin kong may kakaibang pagbabago kay Lira, tila may inaantay siya gabi-gabi. Lagi siyang nakatanaw sa daan, parang may hinihintay na bisita. Isang gabing mahamog, nakita ko siyang nakasuot ng puting bestida, nakatayo sa tapat ng bahay. Sa di kalayuan, may lalaking papalapit, matangkad, maputla, at may malamlam na mga mata. Lumapit siya kay Lira at magiliw siyang hinawakan sa kamay. Ako nga pala si Dion, sabi ng lalaki, at sa sandaling iyon, may kakaibang kilig at takot ang sabay na dumaloy sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero habang nakatingin ako kay Dion, may malamig na hangin dumaan sa aking batok. At sa di kalayuan, tila may mga pusang nag-ingay sa dilim, tila sumasabay sa pagdating ng estrangherong ito. Sa gabing iyon, unang sumagi sa isip ko ang mga salitang binitawan ni Aling Miling, magdadala siya ng yaman pero hindi kapayapaan. At hindi ko alam noon, iyon pala ang simula ng isang bangungot na tatagal ng mga taon. Mula ng araw na iyon, madalas nang dumalaw si Dion sa bahay ni Lira. Pero ang kakaiba, lagi lamang siya dumarating kapag gabi. Wala pang 7:00 ng gabi, naririnig na namin ang tunog ng motorsiklo sa labas, at ilang saglit pa'y makikita ko nang nakatayo si Dion sa ilalim ng ilaw ng poste, bit-bit ang mga bulaklak o prutas. Sa umpisa, parang isang perpektong manliligaw. Magalang, mahinahon, at laging may daladalang pagkain para sa pamilya ni Lira. Mabilis siyang minahal ng mga magulang nito, lalo na't laging nag-aabot ng tulong, minsan bigas, minsan pera. Mabait na bata yan, wika ng tiyahin kong ina ni Lira. Pero sa kabila ng lahat, may nararamdaman akong hindi maipaliwanag na kaba. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami sa labas ng bahay, napansin kong malamig ang kamay ni Dion kahit mainit ang paligid. Nang hawakan ni Lira ang kanyang braso, maputla itong parang walang dugo. Tumatawa si Dion pero ang mga mata niya ay hindi sumasabay sa ngiti. Parang may lungkot o lihim sa likod ng mga titig niyang iyon. Hindi ka ba talaga lumalabas sa araw, biro ko minsan? Umiti siya, saka dahan-dahang tumugon, mas komportable ako sa gabi doon kasi ako sanay. Tahimik kaming tatlo. Napansin ko ring hindi siya kumakain ng bawang, kahit pa sinasabay iyon ni Lira sa nilulutong adobo. Sabi niya raw, allergic siya, kaya't mula noon, hindi na sila naglalagay ng bawang sa pagkain kapag nariyan siya. Dumarating si Dion tuwing gabi, ngunit umiiwas siya kapag may buwan sa langit. Lalo na kapag bilog ang buwan, laging may dahilan siya para hindi dumalaw, minsan raw may trabaho, minsan may sakit. Sa tuwing tinatanong ko si Lira kung saan nagtatrabaho si Dion, hindi niya masagot ng malinaw. Basta, taga-ibang bayan siya. May negosyo raw ng karne, sabi niya minsan. Ngunit isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing tindahan, nadaanan ko ang bahay ng pinsan ko. Mula sa labas, naririnig kong parang may kumakaluskos sa bubong, kasabay ng mahihinang ungol ni Lira. Tumigil ako. Pinilit kong intindihin ang mga tunog, ngunit biglang bumukas ang pinto, si Dion, nakatayo sa harap ko, pawis na pawis at halatang nagulat. Bakit nandito ka? Tanong niya, may halong panginginig ang boses. Nadaan lang, sagot ko. Pero habang nagsasalita ako, napansin kong may mapulang marka sa leeg ni Lira nang sumilip siya mula sa loob. Kinabukasan, tinanong ko siya tungkol doon.
Ngumiti lang siya at sinabing kagat lang daw ng lamok. Pero nang mga sumunod na gabi, nakita kong lalong pumapayat si Lyra, maputla, laging pagod, at tila laging tulala. At tuwing dumadalaw si Dion, may kakaibang amoy na bumabalot sa paligid, amoy malansang dugo, parang mula sa karne na hindi niluto ng maayos. Doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang mga salitang matagal ko nang binaliwala, ang lalaking mapapangasawa mo ay magdadala ng yaman pero hindi ng kapayapaan. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Lyra, pero sigurado ako sa isang bagay, may tinatago si Dion. At ang sikreto niyang iyon, hindi dapat malaman ng tao. Lumipas ang ilang araw, at lalo lamang naging misteryoso si Dion. Hindi na ako mapakali sa tuwing bumibisita siya sa bahay ni Lyra. Parang may malamig na hangin na laging kasunod ng kanyang pagdating, at tila pati mga aso ng kapitbahay ay tahol ng tahol tuwing siya'y naroon. Isang hapon, habang pauwi si Lyra mula sa palengke, nasalubong niya si Mang Sean, ang pinakamatandang albularyo sa baryo. Kilala si Mang Sean na tahimik, ngunit kapag nagsalita, laging may bigat at katotohanan ang kanyang mga salita. Nang makita niya si Lyra, bigla itong tumigil sa paglalakad at tila natigilan. Lyra, mahinahon ngunit mariing sabi ni Mang Sean, ang lalaking palagi mong kasama hindi siya tulad natin. Layuan mo siya habang may oras pa. Nagulat si Lyra at natawa. Mang Sean naman, puro sabi-sabi lang yan ng mga matatanda. Mabait si Dion. Ngunit hindi bumiti ang albularyo. Bagkus, inilabas niya ang maliit na anting-anting mula sa kanyang bulsa, isang bilog na may ukit ng araw at buwan. Kung totoo ang sinasabi mong mabait siya, isuot mo ito. Kung siya ay tao, walang mangyayari. Pero kung hindi na niya tinapos ang sinabi, at iniabot ito kay Lyra. Pag-uwi, ikinuwento sa akin ni Lyra ang nangyari habang tumatawa. Tignan mo to, binigyan pa ako ng anting-anting ni Mang Sean. Para raw malaman ko kung aswang si Dion, biro niya habang isinusot ito sa leg. Ngunit sa sumunod na gabi, nang dumalaw si Dion, biglang nag-init at nasunog ang balat ni Lyra sa parteng tinamaan ng anting-anting. Napasigaw siya sa sakit, kaya't agad niya itong hinubad. Napansin kong nanlilisik ang mga mata ni Dion habang hawak ang anting-anting. Tapon mo yan, mariin niyang sabi. Masama yan. Delikado yan sa atin. Sa halip na isayo, ang nasabi niya ay sa atin. Doon ako lalong kinilabutan. Hindi ko alam kung napansin ni Lyra ang pagkakamali, pero ako, malinaw kong narinig iyon. Mula noon, tuwing dumarating si Dion, tila mas nagiging marahas ang kilos niya. May mga gabi na naririnig kong nag-aaway sila. Isang beses, nadatnan kong umiiyak si Lyra habang hawak ang kanyang braso, may bakas ng kagat, ngunit hindi niya sinasabi kung saan galing. Hindi niya sinasadya na galit lang siya, mahinang sabi ni Lyra, halos pabulong, parang takot na takot. Kinabukasan, pumunta ako kay Mang Sean at ikinuwento ang lahat. Tahimik lamang siyang nakinig, tapos dahan-dahang nagsalita, hindi mo na siya dapat pabayaan. Kapag pinagsama ang pag-ibig at kasinungalingan, nagiging bitad yan. Kung hindi siya makakawala bago sumapit ang kabilugan ng buwan, baka huli na ang lahat. Pag-uwi ko, nakita kong nakatayo si Lyra sa may bintana, maputla, walang ngiti, at tila may lungkot sa mga mata. Sa di kalayuan, nakita kong si Dion ay nakatingin din sa kanya mula sa lilim ng mga puno. At sa gabing iyon, alam kong may mangyayaring masama bago magtapos ang buwan. Lumipas ang ilang linggo, at sa kabila ng lahat ng babala, itinuloy pa rin ni Lyra ang kasal kay Dion. Pilit ko siyang pinigilan, sinabing mag-isip muna siya, pero tila bulag na siya sa pagmamahal. Ayaw ko na siyang mawala. Mahal ko siya kahit ano pa siya, iyon ang mga salitang binitawan ni Lyra habang umiiyak sa aking harapan. Hindi ko na alam kung paano ko siya mapipigilan. Ang kasal ay ginanap sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang tinatawag na purnima ng mga matatanda. Sa halip na simbahan, napili nilang magdaos ng seremonya sa lumang bahay ng ninuno ni Dion sa gitna ng kagubatan. Dinala ni Lyra ang ilang malalapit na kaibigan, habang ang pamilya ni Dion ay pawang mga taong hindi namin kilala, tahimik, maputla, at tila walang emosyon sa mukha. Pagdating namin doon, may kakaibang lamig sa paligid. Ang mga ilawan ay nagliliyab ngunit hindi nagbibigay ng sapat na liwanag. Ang hangin ay amoy damo at dugo. Sa gitna ng seremonya, napansin kong tila nanginginig si Lyra. Lumapit ako para tanungin kung ayos lang siya, pero hinawakan ni Dion ang balikat ko at bulong niyang, "Huwag mong istorbohin. Magsasama na kami magpakailanman." May bigat sa boses niya, at sa sandaling iyon, parang may dumaan na malamig na hangin sa pagitan naming dalawa.
Habang tumatagal ang seremonya, nagsimulang mag-iba ang ilaw ng buwan, nagkulay mapula. Ang mga bisita, na dati tahimik lang, ay sabay-sabay na nagtaas ng mga kamay at binigkas ang mga salitang hindi ko maintindihan. Tila isang ritual, hindi kasal. Napaatras ako sa takot, pero pinigilan ako ni Lyra. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Ito ang kapalaran ko." Nang matapos ang kasal, nawala ang mga bisita ng parang bula. Naiwan kami ni Lyra, at si Dion na nakangiti, ngunit tila may ibang nilalang na sa loob ng kanyang mga mata. Sa halip na kasiyahan, may katahimikan. Walang tawanan, walang tugtugin, tanging ugong ng hangin at iyak ng kuwago ang maririnig. Pag-uwi namin sa baryo, biglang nagkasakit si Lyra. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Tuwing hating gabi, maririnig mo siyang umuungol, parang may kausap sa dilim. Kapag tatanungin mo, sasabihin niyang nananaginip lang siya, pero bawat umaga, may bakas ng kuko at kagat sa kanyang katawan. Lumipas ang mga araw, at napansin ng mga kapitbahay na bihira na siyang lumabas ng bahay. Kapag may araw, laging nakasarado ang mga bintana. Kapag gabi naman, may ilaw na kumikislap mula sa loob, at minsan, may mga aninong gumagalaw sa dingding. Isang gabi, napadaan ako sa bahay nila. Sa loob, nakita kong si Dion ay nakayuko sa mesa, may inaabot na parang hilaw na karne. Nang lumapit ako, napaatras ako sa nakita ko, dugo. Napatingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita kong hindi na siya tao. Ngumiti siya at bulong niya, "Hindi mo na siya mailalayo sa akin. Asawa ko na siya." Hanggang sa wakas ng buwan. At sa labas ng bahay, tila sabay na umalulong ang mga aso, mahaba, nakakatindig balahibo, parang nagdadalamhati. Mula nang ikasal si Lyra kay Dion, unti-unting nagbago ang lahat. Ang dating masayahing bahay ay napalitan ng katahimikan at kadiliman. Ang mga kapitbahay, na dati laging nakikikain at nakikipagkwentuhan, ay bihira nang lumapit. "May kakaibang nangyayari tuwing gabi," sabi ng isang tindera sa palengke. "Parang may humihikbi sa loob ng bahay, tapos may kumakalabog sa bubong." Hindi ko na kayang palagpasin. Isang gabi, nagpunta ako sa bahay ni Lyra ng palihim. Gabi na, at tanging ilaw ng lampara ang tumatanglaw sa paligid. Dahan-dahan kong binuksan ang likod na pintuan, walang tao sa sala. Ngunit mula sa silong, may maririnig akong mga mahihinang ingay, parang pagkaluskos, parang may humihinga ng malalim. Nang marating ko ang hagdanan pababa sa silong, napahinto ako sa amoy, malansang dugo at nabubulok na laman. Sa pagpasok ko, muntik ko nang isuka ang laman ng tiyan ko. Sa sahig, may mga balat ng hayop, may mga palayok na puno ng madilim na likido, at sa dingding, may mga ukit na simbolo ng buwan at bituin na tila ginuhit gamit ang dugo. Biglang narinig ko ang tinig ni Lyra. "Hindi ka dapat nandito." Paglingon ko, nakita ko siyang nakatayo sa dulo ng silong, maputla, nanginginig, at may mga bakas ng luha sa mukha. "Lyra, ano to? Anong nangyayari sa'yo?" tanong ko habang papalapit. Ngunit bago siya nakasagot, bumukas ang pinto sa itaas ng bahay, narinig kong bumaba si Dion. Mabigat ang kanyang mga yabag, at ang bawat hakbang niya ay parang nagpapakaba sa dibdib ko. Pilit akong nagtago sa likod ng mga lumang kahon. Mula roon, tanaw ko ang lahat. Si Dion, dumiretso kay Lyra, hawak ang isang mangkok na may lamang hilaw na karne. Ibinigay niya ito kay Lyra. "Alam mo kung anong gagawin mo," sabi niya sa malamig na tinig. Umiiyak si Lyra, nanginginig habang tinititigan ang karne. Ngunit sa huli, dahan-dahan niya itong inilapit sa labi niya. Doon ako napasigaw. "Lyra, huwag." Bigla akong tumakbo palabas ng taguan. Napalingon si Dion, at sa sandaling iyon, nakita ko ng malinaw ang kanyang tunay na anyo, namumula ang mga mata, mahahaba ang ngipin, at sa ilalim ng balat niya ay gumagalaw ang tila mga ugat na itim. Lumipad siya palapit sa akin, mabilis, parang kidlat. Pero bago pa niya ako maabot, hinila ako ni Lyra at itinulak palabas ng pinto. "Umalis ka na," sigaw niya. "Wala ka nang magagawa." Tumakbo ako palabas ng bahay habang naririnig ang mga sigawan at iyakan sa loob. Nang lumingon ako, nakita kong may itim na usok na lumalabas sa bubong, at may aninong gumagapang sa paligid ng bahay na parang mga pakpak. Kinabukasan, bumalik ako kasama si Mang Sean at ilan pang taga-baryo. Ngunit pagdating namin doon, wala na ang bahay. Ang dating kinatatayuan nito ay abo na lang at mga tuyong dahon. Ngunit sa gitna ng abo, may nakita kaming kwintas ni Lyra, ang anting-anting na minsang ibinigay ni Mang Sean. Tahimik kaming nagkatitigan. "Hindi pa tapos to," sabi ni Mang Sean.
Buhay pa ang aswang. At baka hindi lang isa. At sa ilalim ng araw na yon, habang humahampas ang malamig na hangin, alam kong nagsisimula pa lamang ang mas matinding kababalaghan. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang masunog ang bahay ni Nalira, akala ko'y tapos na ang lahat. Pero isang gabi, habang papauwi ako mula sa bayan, may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko, muntik kong mabitawan ang ilaw ng gasera sa gulat, si Lira. Buhay siya. Maputla ang kanyang balat, tila walang dugo, at ang mga mata niya ay punang lungkot. Huwag kang matakot, mahina niyang sabi. Hindi pa ako patay pero hindi na rin ako ganap na buhay. Niyakap ko siya ng mahigpit, ngunit ramdam kong malamig ang kanyang katawan, parang walang init. Anong nangyari, Lira? Tanong ko habang pinapasok ko siya sa loob. Umupo siya sa sahig, nanginginig ang mga kamay, at doon siya nagsimulang magtapat. Noong gabi ng kasal namin, nalaman kong totoo lahat ng sinabi ng manghuhula at ni Mang Sean. Si Deon hindi siya tao. Isa siyang aswang na may sumpa. Kapag nagmahal daw siya ng lubos, kailangan niyang ipasa ang kanyang lahi sa taong mahal niya sa pamamagitan ng dugo. Naiyak siya habang nagsasalita. Sinubukan kong tumakas. Pero bawat beses na sinusubukan kong lumayo, may nangyayaring masama sa mga mahal ko. Unang nasaktan ang nanay ko, bigla siyang nagkasakit. Sumunod ang kapatid ko na aksidenteng nadulas sa ilog. Kaya bumalik ako kay Deon. Doon nagsimula ang sumpa. Ipinakita niya sa akin ang kanyang mga kamay, may mga bakas ng sugat na tila kinagat. Ginawa niya akong kagaya niya, mahina niyang sabi. Hindi ko na ginugutom sa kanin o karne. Tuwing gabi, may boses na bumubulong sa isip ko. Gusto kong labanan pero hindi ko kaya. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang mga kamay. May paraan, Lira. Hindi pa huli ang lahat. Umiling siya. Hindi ganoon kadali. Kung papatayin si Deon, mamamatay din ako. Nakagapos na ang kaluluwa ko sa kanya. Pero may isang paraan, kailangan kong harapin siya sa gabi ng itim na buwan. Kapag natalo ko siya sa ilalim ng dilim, malilinis ang dugo ko. Tahimik ako sandali, sinusubukang intindihin ang bigat ng kanyang sinasabi. At kung hindi mo siya matalo, tanong ko. Napayo ko siya. Kung hindi ako na ang papalit sa kanya. Ako na ang magiging aswang. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa kabila ng takot, nakita ko sa kanyang mga mata ang tapang at paghihirap ng isang babaeng hindi na lamang biktima, kundi mandirigmang handang lumaban para sa kalayaan. Tutulungan kita, sabi ko. Hindi kita pababayaan. Ngumiti siya, ngunit may pait sa ngiti. Salamat, bulong niya. Pero kapag dumating ang gabi ng itim na buwan, huwag mo akong sundan. Dahil sa oras na makalapit ka, baka ikaw naman ang maging susunod na biktima. At bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang anting-anting ni Mang Sean na natagpuan ko sa abo ng kanilang bahay. Kapag dumating ang oras, gamitin mo ito para tapusin ang sumpa, sabi niya. Pagkatapos noon, lumabas siya sa pinto at naglakad palayo hanggang sa lamunin siya ng dilim. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman kong nagsisimula na ang laban sa pagitan ng tao at ng halimaw at sa gitna noon, ang pusong nagmahal ng labis. Pagkatapos ng lahat ng pagdurusang pinagdaanan ni Liza at ng kanyang pinsan na si Eric, dumating ang gabi ng kapalaran, ang gabi kung kailan kailangang magdesisyon kung pipiliin ba ang pagmamahal o ang kaligtasan. Nang malaman ni Liza mula sa manghuhulang si Aling Dory na ang tanging paraan upang mailigtas si Eric sa sumpa ng aswang ay ang pagsasakripisyo ng dugo ng taong pinakamamahal nito, nabigla siya. Dahil alam niyang iyon ay siya mismo, si Liza ang tanging minahal ni Eric ng tunay, higit pa sa aswang na kanyang pinakasalan. Habang dumidilim ang paligid, naramdaman ni Liza ang paglapit ng panganib. Dumating si Marites, ang aswang na asawa ni Eric, may kasamang mga nilalang na tila nagmumula sa impyerno, mga matang pulang nagliliwanag, mga kuko na parang bakal, at mga ngising nagbabadya ng kamatayan. Hindi mo siya maaangkin, Liza. Siya ay akin na, sigaw ni Marites habang naglalabas ng nakabibining alulong na pumunit sa hangin. Ngunit humarap si Liza ng buong tapang, dala ang isang lumang medalyon na ibinigay ni Aling Dory, simbolo raw iyon ng liwanag at kalinisan ng puso. Kung totoo ang pag-ibig, hindi kailanman ito magiging sumpa, bulong ni Liza sa sarili bago niya tinapat ang medalyon sa noo ng aswang. Sumiklab ang liwanag. Nagsigawan ang mga nilalang habang nasusunog sa liwanag na parang apoy ng langit. Si Maritz ay sumigaw sa sakit, habang si Eric ay napasigaw ng, "Tama na, mahal ko." "Huwag.
Ngunit huli na. Ang apoy ng medalyon ay bumalot sa buong katawan ni Maritz, pati kay Eric. Niyakap ni Liza ang pinsan niya habang pareho silang umiiyak. Mahal kita, Eric, pero mas mahal ko ang kalayaan mo, sabi niya habang pinipisil ang medalyon. Sa isang iglap pumutok ang liwanag. Pagmulat ni Liza, nasa lupa siya mag-isa, pagod at umiiyak. Wala na si Maritz, wala na rin si Eric. Tanging abo at malamig na hangin ang naiwan. Lumapit si Aling Dory, nakatingin sa kanya ng may lungkot. Hindi lahat ng pag-ibig ay dapat magtagal. Ang iba, dumarating para ipaalala sa atin kung gaano katindi ang ating kakayahang magmahal, kahit sa gitna ng dilim. Napayuko si Liza, pinahid ang luha. Ang lahat ay tapos na, ngunit ang sakit, ang alaala, at ang pag-ibig ay mananatili sa kanyang puso habang buhay. Sa malayo, may narinig siyang bulong sa hangin, ang tinig ni Eric, mahinahon at puno ng kapayapaan. Salamat, Liza, at sa wakas, nagsimulang lumiwanag ang silangan, tanda ng bagong umaga, matapos ang isang gabing nilamon ng kadiliman. Cliffhanger ending, habang naglalakad si Liza pauwi, napansin niya ang isang anino sa gilid ng gubat, isang pamilyar na anyo, nakatingin sa kanya, nakangiti. Si Eric ba yon? O isa na namang nilalang na nagbalik mula sa dilim? Pagkatapos ng gabing iyon ng liwanag at dugo, nanatiling tahimik ang baryo. Wala nang aswang na gumagala, wala nang alulong sa gitna ng gabi. Ngunit si Liza hindi pa rin mapalagay. Sa kanyang panaginip, palaging lumilitaw si Eric, nakangiti, ngunit may mga matang tila na nanabik na makalaya pa rin sa isang sumpa. Isang araw, bumalik si Liza kay Aling Dory, dala ang parehong medalyon na minsang nagligtas sa kanila. Hindi ako mapanatag, Aling Dory. Bakit parang naririnig ko pa rin siya? Bakit parang hindi pa rin siya tuluyang lumisan? Tanong niya habang nanginginig ang tinig. Tahimik si Aling Dory bago tumingin ng diretsyo sa kanya. Liza, hindi mo ba alam? Hindi lahat ng sumpa ay napuputol ng liwanag. May ilang kasunduan na kailangang bayaran at may mga kaluluwang hindi basta-basta lumalaya. Kinilabutan si Liza. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng malungkot si Aling Dory. Ang medalyon na ginamit mo hindi iyon galing sa Diyos, Liza. Iyon ay galing sa pagitan ng liwanag at dilim. At ang kapalit ng paggamit niyon ay ang kaluluwa ng taong nagmahal ng labis. Biglang bumagsak ang medalyon sa kamay ni Liza, nag-init, parang may sariling pulso. Naramdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok sa silid, at ang kandila ay biglang namatay. Hindi imposible, bulong niya habang umaatras. Ngunit bago siya makatakbo, lumitaw ang anino ni Eric sa likod niya, maputla, mahina, at may malungkot na mga mata. Hindi mo kasalanan, Liza. Ako ang pumili na manatili. Dahil ang pagmamahal ko, kailanman, ay hindi kayang sirain kahit ng kamatayan. Niyakap siya ni Eric, malamig, ngunit puno ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, napahinga ng malalim si Liza at tuluyang pumikit. Pagmulat niya, nasa harap siya ng kubo ni Aling Dory, ngunit wala na ang matanda. Ang kubo ay sirang-sira na, tila matagal nang iniwan. Sa lupa, nakita niya ang isang lumang larawan ni Aling Dory kasama ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Eric. Nanginginig na binasa ni Liza ang nakasulat sa likod ng larawan, Dory at Elias, magkasintahan, 1923. Doon niya naunawaan ang lahat, si Eric ay reinkarnasyon ng lalaking minahal ni Aling Dory noon pa man, at ang medalyon ay bahagi ng sumpang paulit-ulit na nagbabalik tuwing may dalawang pusong magtatagpo sa ilalim ng parehong buwan. Sa pagtatapos, nakita si Liza na naglalakad papalayo sa gubat, suot ang medalyon sa leg. Habang lumalakad, dumungaw ang buwan, maliwanag at malamig. Sa malayo, may dalawang aninong naglalakad din, isang lalaki at isang matanda, na unti-unting naglalaho sa liwanag. Narration, closing voice-over, may mga kwento ng pag-ibig na nagtatapos sa kasal. May mga nagtatapos sa kamatayan. Ngunit ang pinakamapait ay ang mga pag-ibig na nagtatapos sa sumpa. Sapagkat sa ilalim ng bawat liwanag ng buwan, may mga kaluluwang hindi pa rin natutulog. 2.